Ang ating ebanghelyo ngayong linggo, ika-9 ng Nobyembre, ay mula sa ebanghelyo ni San Juan, pangalawang kapitulo, ika-13 bersikulo hanggang 22. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapate, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naaalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang na 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagninilay para sa ating faith food ngayong linggo ay mula kay Father John Morota mula sa Padre Pio Parish, ang bagong templo. Sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayon mula sa San Juan, Kapitulo 2 hanggang 13 hanggang 25, may tagpo tayo na humahamon sa ating pag-unawa kay Jesus at sa kanyang misyon. Ang talatang ito ay nagsasalaysay ng paglilinis ni Jesus sa templo. Dumating siya sa templo ng Jerusalem at nakita niya itong puno ng mga nangangalakal at mga nagpapalit ng pera. Naroon ang mga mangangalakal na ito para mapadali ang sistema ng paghahandog at nag-aalok ng mga hayop na ibebenta sa mga mananamba na nagmula sa malayo. Ang mga nagpapapalit ng pera ay nagpapapalit ng pera ng ibang bansa sa kinakailangang pera ng templo. Sa unang tingin, maaring tila ang mga ginawa ni Jesus ay hinihimok ng galit o pagkabigo. Gumawa siya ng latigo, pinagbabaliktad ang mga mesa at pinalayas ang mga mangangalakal sa templo. Ang pagpapakita ng matuwid na galit na ito ay nagbibigay diin sa kabanalan ng templo sa kadalisayan ng pagsamba. May mas malalim na mensahe dito. Hindi lamang galit si Jesus sa mga komersyal na aktibidad sa loob ng templo. Isang malalim na espiritual na isyu ang kanyang tinatalakay. Ang templo na nilayon na maging isang lugar ng panalangin at
paikipag-ugnayan sa Diyos ay naging isang pamilihan, pagsasamantala at katiwalian. Sa paglilinis ng templo, ipinaalala sa atin ni Jesus ang pangangailangang dalisayin ang ating sariling puso. Tayo rin ay maaaring payagan kung minsan ang mga templo ng ating buhay na magulo sa mga pagkagambala, makasariling mga hangarin at mga makamundong alalahanin. Maaari nating unahin ang kita, tagumpay o personal na pakinabang kaysa sa ating ugnayan sa Diyos. Tulad ng mga nangangalakal sa templo, maaari tayong maging abala sa material na mga bagay kaya natin nakakalimutan ang espiritualidad. Hinahamon tayo na talatang ito na tanungin ang ating mga sarili. Anong mga bagay na nakakagambala? Ano ang mga alalahanin sa mundo ang kailangan nating linawin para magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Diyos? Ang paglilinis ng templo ay isa sa mga unang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan sa publiko. Ito ay isang pahayag tungkol sa likas na katangian ng kaniyang misyon. Si Jesus ay dumating upang palitan ang lumang sistema ng mga sakripisyo sa templo ng kanyang sarili bilang pinakadakilang sakripisyo. Siya ang bagong templo, ang tulay sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos, ang pinagmumula ng ating pagbabalik loob at pagkakasundo. Naway ang ebanghelyong ito ay magbigay sa atin ng inspirasyon upang maalis ang mga pagkagambala at makamundong mga alalahanin na hadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Naway sundin natin si Jesus bilang bagong templo, ang ating pinagmumulan ng kadalisayan at pagkakasundo. At naway tunay na masasalamin sa ating buhay ang Kanyang presensya at pagpamahal. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, turuan mo akong ituon ang aking pansin sa iyo lamang upang ako'y maging karapat-dapat na templo sa iyong Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating take out for the week. Si Jesus ang bagong templo, ang tulay sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos, ang pinagmumulan ng ating pagbabalik loob at pagkakasundo.